Ay, nakapasok na rito sa National Museum. Abay, dapat pumasok din kayo. May time dyan na talaga nagtutul sila, right? You can see some artifacts inside. And yung mga ano nga ba? Mga national symbols, national treasures and dito sa National Museum. Alright? I don't know kung na-prove na nga ba yung storya ngayon or maybe it's just another urban legend. Ito yun sa may Palacio del Gobernador. Sabi nandyan daw eh. Nakatayo raw dito tapos bigla siyang pumasok, then paglabas niya ibang lugar na. Okay. Di mo alam kung anong sitwasyon sa labas. Nagbabike, wala kang ilaw sa likod, wala kang ilaw sa harap. Anong sa palabasin? Multo ka, buhay ka pala, multo na ano. So gusto nila maging multo, ganun ba yun? Punta muna tayo sa Spanish Era. Pasok tayo sa Twilight Zone. We are now entering the Twilight Zone. Teleport tayo sa Spanish Era. Diba? Oh, ganda! Ayos! May fireworks sa kanila. Merong lightning show dito. Sa Luneta ho ito. Wow! May bumagsak oh. Ayun, may bumagsak. Kuya. Ingat kuya, ingat! Pag nasa Intramuros ka, para ka talaga nasa Spanish Era. Yun ang feeling. Yun ang feeling. Parang nasa Intramuros sa Spanish Era. Now, dahil sa nagbabike tayo ngayon. Natin. Problema. Kabanggaan. Independence Day traffic. Parang hindi holiday ah. Hey, Independence Day bike ride tayo. Alright, nice fun. Saan ako natuloy? Tingnan naman. Nagyari tayo. Independence Day traffic. Parang hindi holiday ah. Parang regular lang. Traffic. Mas traffic pa yata ngayon. Matakin mo yun.
so bike tayong Independence Day. Tira natin ang area ng Luneta, area ng Intramuros. Kanina umaga nagkaroon ng parada dyan sa Luneta Park. Ito, papakita ko sa inyo yung paradang yun, courtesy of RTB Malacanang. Alright, okay. Tayo ay nasa area ng Maynila. Let's see ano ang happenings this time sa Luneta area. I think meron din mga tour sa sa tawag dito, Intramuros. Sabi niya sa Ross Boulevard. Yung Ross Boulevard oh. Ay. Minsan-minsan tayo nagbabike. Of course, bike tayo ngayong Independence Day. Wow. May bumagsak oh. Ayun, may bumagsak. Kuya. Ingat kuya, ingat. Ano naman to? Matapin din. Problema. Kabanggaan. Luwag-luwag na nga ang kalsada, nagkabanggaan pa. Hindi kasi nagkabigayan. Hindi nagkabigayan. Mali. Hindi kasi nagbigayan. Yun. Di ba? Sana nagbigayan. At hindi nagkabigayan. Okay, so service road tayo ngayon going to Luneta. Subay tayo sa mga nagbabike. Alright, it's an Independence Day bike ride. Dapat ride safe lang. Mga pixie na to
Walang ilaw, walang preno, wala lahat. Hindi malaman kung anong gusto nilang palabasin na kayabangan. Dapat man lang may ilaw. Walang helmet. Walang helmet. Hindi mo ako against sa mga nagpipiksi, pero sana naman lang yung safety ay nandyan. Safety gear, di ba? Di mo alam kung anong sitwasyon sa labas sa nagbabike. Wala kang ilaw sa likod, wala kang ilaw sa harap. Ang gusto palabasin, multo ka. Buhay ka pala, multo na ano. So gusto nila maging multo. Ganun ba yun? Yung mga nakabiksi gusto maging multo. Mas may... Ay... Sabi na tayo sa Luneta area. Let's see yung kulay ng mga ilaw sa Luneta ngayong Independence Day. Ay. Okay, TM Calao. Nakaliwa tayo. Dito tayo sa traffic. Go. Muna tayo. Pahinga muna. Ikot tayo. Luneta Park. Si Doc Jose Rizal, si Idol. Pwede namang pumasok sa loob. May mga nagbabike sa loob. Mayroong bike patrol. Yun yung bike patrol. Mga nagbabike patrol. Mamaya try natin umikot sa loob. Pawis lang. Diba? Okay, so Dangros Boulevard. Maayos ang dalo ng trapiko kahit holiday. May mga sakyan sa paligid. Okay, doon na natin umikot dito sa loob. Natin paloob. Okay, so we're here. So what's up here? Sepunta ng Luneta. Okay. Wow, ganda. Ayos. May fireworks sa kanila. Merong lightning show dito. Sa Luneta ho ito. O diba? Ayan o. Tapos may kumakalabog doon na fireworks sa kanila. Ayos din. Pero dapat saan may fireworks dito. Diba? Happy Independence Day, everyone.
Kailan ba kayo huling napasyal sa Luneta? Mula nang kayo maging Pilipino. Kailan? Comment below sa video nito. Magkaalaman tayo. Nung dekada 70-80 talaga madalas dito mga pamilya, mag-anak, magsing-irog, binata, dalaga, lolo, lola, tita, tito. Pero ewan ko lang sa mga pag-usad ng panahon halos hindi na yata nakadalo ng Luneta. Well, Luneta or Rizal Park is a national park. So siguro dapat panatilihing buhay ang Luneta. Diba? Ano to isa to sa landmark ng nasyonalismo natin bilang mga Pilipino. So tulad ngayon ito, kung pupunta natin dito, ito landmark din to ng nasyonalismo, si Dr. Jose Rizal, diba? Kailan nyo ba ang huling nadalaw si Dr. Jose Rizal? Tanong lang naman yan. Now you can comment below sa video nito. Sa may mga hinala na sa monumento ron ni Rizal may nakabaong ginto. Ewan ko lang, totoo yun. Meron na ba nagtangkang magukay? Of course, sa magukay lang naman dyan, mismong gobyerno diba? Pero I don't know. Yun daw 3 star dun sa tuktok ni monumento. Ginto raw yun. Ano naman yan, mga urban legend. Hindi naman talaga proven. Pero maybe yes, maybe no. Wala naman tayo magagawa, di ba? Wala tayo magagawa. So it's up to the government. Well, I think kung sakaling meron man, it is a national treasure na we have to protect, di ba? We have to protect the national treasure. Wala namang wala namang problema doon. So this is the monument of Dr. Rizal. Ang naalala ko lang dito during my younger years, especially during elementary, high school, and even college, talagang pamoso dito yung mga nagpapalitang gwardiya sa Luneta. Diba? The change of guards sa Luneta, ito sa lugar na ito. Kasi alam niyo naman, compared to other countries like Taiwan, nakapunta na tayo ng Taiwan, may monument sila doon, change of guards, very snappy, no? Ito wala tayong nakita ngayong gwardiya. So malaya ngayon si Dr. Jose Rizal na baba, wala siyang gwardiya sa baba, di ba? Pero last time nagpunta ako rito may gwardiya baka nagme-merienda. Baka naman nagme-merienda. Sino natin kung nakara? Joke lang yan, joke. Tayo naman joke lang yan. Pero amazing dito, alam nyo, amazing dito. Itong flag na to, this flag, ang laki-laki pala ito pagka sa baba, no? This is flag. Ang laki-laki pala nito. Kasi pag nakikita ninyo yung talagang laki niya. Diba? That flag. Okay, so here meron ba change of guard dito? Lapitan natin. Pag yan layo-layo mo, lumapit ka dyan. Ayan na, lapitan natin.
si Doc Jose Rizal. Oh, ito, baka di nyo nababasa to ha. Oh, ito, basahin nyo to. Ayan, basa. Pambansang Bantay Jose Rizal. 1913. Inilaan ang isang pampublikong lupa para sa pagpapatayo ng bantayog ni Jose Rizal sa Luneta. Mainit talaga, mainit. Sa bisa ng batas bilang 243, 243, ika-28 na Setyembre 1901, dinisenyo ang bantayog na may titulong Moto Estela. What is the meaning of Moto Estela? Ni Richard Kisling, isang Suwiso. Bunga ng pandaigdigang patimpalak para sa disenyo ng bantayog. 1905 hanggang 1907, itinayo, yari sa tanso at granite. Talaga lang ha. So, gawa sa tanso at granite. Noong 1912, inilipat sa tumungtungan nito ang mga labi ni Rizal mula Binondo. Noong 30 Disyembre 1912, pinasinayaan noong 30 Disyembre 1913, inihayag bilang pambansang bantayog, ika-15 ng Abril 213. Nakikinig ko kayo? At pambansang yamang pangkalinangan, lalim no? Noong 14 Nobyembre 213. Nakikinig sila. Naintindihan kayo nila. Naintindihan ho ninyo, ma'am? Yung binabasa ko. Hindi nyo naintindihan? Oh, hindi nyo narinig. Okay. Kala ko narinig nyo eh. Sayang. Tungkol pa naman sa kasaysayan. Kasi nakamalay-malay. Okay, so now we are here at in front of the monument of our national hero, Dr. Jose Rizal, and he's here. Dali, ba't yung mukha ko pinapakita? There you are. Hello, Doc. Hello, Doc Jose Rizal. How are you? How are you, sir? Are you bored? Sorry. Biro lang ko make it sure. So this is the monument of Dr. Jose Rizal. To our viewers who are watching right now, this is our national hero here in the Philippines. So we celebrate today our Independence Day. It's 127th celebration of Independence Day in the Philippines. Since the time we were declared independent from Spanish regime, matagal na yon. Alright, so that's it. Okay. Kita natin si Dr. Jose Rizal. Now we're going to Intramuros. Check natin ano bang meron sa Intramuros tonight. Pwede mo mag-ghost hunting sa Intramuros ngayon. Papasyalan natin ngayon na Intramuros. Ikot tayo. Intramuros. Ang dilim ah. Ang ilaw dito. Ito yung lakas ng ilaw ng bike ko. Yung mga bike sa harapan ko walang mga ilaw.
dito muna tayo sa Spanish Era. Pasok tayo sa Twilight Zone. We are now entering the Twilight Zone. Teleport tayo sa Spanish Era. Diba? Here we go. 1918. 1818. Boss, pwede? Pwede? Ha? Pwede po ba? Okay, salamat. So we have here some mga kakanin dito. Galing. It's also part of the celebration. Famoso tong Palacio del Gobernador. Alam niyo may story yung Palacio del Gobernador before? Di ba? I don't know kung na-prove na nga ba yung storya ngayon, or maybe it's just another urban legend. Ito yun sa may Palacio del Gobernador. Sabi nandiyan daw eh. Nakatayo raw dito, tapos bigla siyang pumasok, then paglabas niya ibang lugar na. Okay, so now here we are. May mga ano rito, may mga tawag dito. Maganda yung bike lane dito sa Intramuros. Pakita ko sa inyo. Of course, ngayon sa Independence Day, makulay. Ang daming mga kainan. Diba? Of course, yung Manila Cathedral. Okay. Like that. Isang ikot tayo sa Intramuros. Alright, so we are in Intramuros area. Putin natin. Kumusta na ba Intramuros ngayon? Now, tingnan natin. Kumusta na nga bang Intramuros? Uy, wala tayo sa ano ngayon ha. Hindi ano to ha. Hindi ghost hunting to ha. Nagtutur tayo ngayon. Tutur tayo sa Intramuros. Okay. Kailan ba kayo huling pumasyal sa Intramuros? Ayan ang tanong. Kailan nga pa? Diba? Okay, ikot tayo. Ikot tayo, men. Uy, ganda oh. Ayos oh. Pag nasa Intramuros ka, para ka talaga nasa Spanish Era. Yun ang feeling. Yun ang feeling. Para ka nasa Intramuros sa Spanish Era. Now, dahil sa nagbabike tayo ngayon, natin. Okay, so nasa tour tayo ha, hindi ghost tour to ha. Turista tayo ngayon, turista. Tingnan natin na yung Intramuros area ngayon. Parke dito. Yung mga kababayan natin sa ibang bansa, okay, I recommend na pumasyal din kayo sa mga historic places sa Pilipinas. Of course, yes, I think iba talaga ginagawa naman.
May iba halos hindi na nakakapasyal eh. Planeta, Intramuros, Fort Santiago. O di ba naman sa mga probinsya, no? Ano naman sila doon? Di ba? Dali, pinakuna. Part na to, yung lugar na sinasabing may mga nagmumuko. Ito yung lugar na to. Sabi may time to dito, madaling araw, may nagmamarchang mga multong sundalo eh. Diba? Di wala naman takutan. Pero part na rin na history yun. So, ang tulad yan, ang dilim sa dilim. Wala naman takutan. History naman talaga eh. Kayo naman no. Di ba? Ito tayo sa bike lane. At ang bike lane na to sa Lubungan, sa may Intramuros area. Ayan, kita yung araw na yan. Ayan, umikot lang naman tayo para bisitahin natin na Intramuros. Part ng ating bike ride ngayong araw ng Kasarinlan, hindi kalayaan, Kasarinlan. Ayan, hindi debate nga. Pero I think di naman siguro kailangan magdebate na. Gamitin natin ng tamang word. Ito na yung dulo. Then pakaliwa. Yan ko na ba? Well, okay, basta tayo sa lugar ko. Ito yung sa side ng Manila City Hall. Alright, so yun ang ating pag-ikot sa Intramuros area. Ayun din, mag-ikot din kayo sa Intramuros. Pwede naman maglakad, pwede naman mag-commute. Eh kung gusto mag-bike, go ahead. Ang ganda naman cycling area yan. Siyempre, pamoso pa rin sa Maynila ang Manila City Hall. Dito sa likod ko. O, diba? Kaya kung punta kayo sa Maynila, dapat huwag nyo maliligtaan kumasyal dito.
Ayos ah, malaya sila ngayon. Araw ng kasarinlan. Well, I think it's time for us to revisit yung kasaysayan natin kapag ganito may mga okasyon like Philippine Independence Day, para naman ma-refresh yung ating isipan kung ano nga ba nangyari sa ating kasaysayan. Mahalaga yun sa mga bata lalo yung mga Gen Z, baka di nyo na alam anong kasaysayan ng Pilipinas. Hindi naman siguro lahat, pero dapat alam natin. Alright, kung di natin alam, i-review natin. Mag-search tayo sa internet. At the same time, we have to visit our national monuments. So, di ba? Kalilimutan, pumasyal din sa National Museum. Yan. Ganda ng red, white, and blue. Wow. Flag na flag, ha? Ay, nakapasok na rito sa National Museum. Abay, dapat pumasok din kayo. May time dyan na talaga nagtutul sila, right? You can see some artifacts inside. And yung mga ano nga ba? Mga national symbols, national treasures, and yun sa National Museum. Alright? So from ito itong bantayog na. Alam nyo ba kung ano itong bantayog na ito? Ito daw ay bantayog ng Gombursa. Ayan. Gombursa. Yeah. Gomez, Burgos, Zamora. Yung mga paring ginilitan, ginarote nung panahon ng Kastila. Pwede ko makita ano nga ba nangyari sa Gombursa? O kayo, alam nyo ba ano nangyari sa Gombursa? O ito. O ito na yun. Yan. Yeah, monument in honor of the secular diocesan priests and hero martyrs Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, collectively known as the Gombursa. Moved to this site under Intramuros in 1981. So 1961 pala erected sa Plaza Roma. So dito dinala. Ito yun nakaka-curious. Dapat talaga natin binibisita natin yung mga national monument. Yan, tulad itong National Museum. Kailan ba kayo nakapasok o di pa kayo nakapasok ng National Museum? Di ba? Ayan ganda. I think twice na ba ako nakapasok dito sa National Museum. So ito yung monument ng Gombursa. Ayan. Tingnan. Gombursa, mga martyr, ang mga pari, ang Gombursa. Ayun. Ano ba nakalagay dito? Ito. Basahin natin. Bantayog ng Gombursa. Ito, inihag bilang pambansang bantayog ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas 27 Enero 2021. Ang panandang ito ay inilagay bilang pagunita sa ika-150 anibersaryo ng pagbitay kina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ayos. Okay. Pwede nyo nang i-search ano nangyari sa Gombursa. Ayan. Alright. Okay. Mga ka-adventure, tapos na yung ating pag-iikot para sa Philippine Independence Day celebration. Advice lang natin siguro, I think bisitahin natin yung mga national heritage, yung ating mga tourist attraction dito na may kinalaman sa ating kasaysayan para ma-refresh yung ating isipan
kung ano nga bang nangyari noong mga panahon na yon, at tayo'y lumaya sa kuko ng mga Espanyol. Hindi lang yun, no? Pati yung pagsakop sa atin ng mga Hapon, mga Hapones during World War II. Alright. So, pwede mapunta, open naman ng area ng Luneta, area ng Intramuros, iba pang mga makasaysayang mga lugar para ma-refresh yung ating isipan, ng ating memory sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pag-alaala na kasaysayan hindi lamang sa mga may edad na, lalo na sa mga bata, yung mga nag-aaral, yung mga Gen Z dyan, dapat bilang isang Pilipino maging maalab sa ating puso ang pagiging patriotismo. Yan, diba? Yung pagiging Pilipino natin, hindi masusukat yun ng anuman. Alright, so yan, huwag nyo lang gawing pasyalan yung mga lugar, kundi dapat isa isip, isa puso at isa gawa ang pagiging Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas, bayan. Batingin sa akin. Akala may nagwawala na eh. Paano yan? Hindi, balik ulit tayo sa pagbabike. Uy, saka dapat magbalik talaga sa pagbabike, di ba? Abay, mantakin nun ninyo. Nagka-COVID-19, ang dami mga nagbabike, nawala lang COVID-19. Halos wala na nagbabike. Diba, nabubulok na yung bike sa bahay. O diba? May huwag naman yung bulukin ng bike. Saka dapat naman sana ay mag-progress naman tayo. Hindi yung ano ba yun? Tumatanda ng paurong. Abay, huwag nyo naman tanggalin yung mga bike lane. Okay. See you. Ride safe.